Then pagkatapos ka backyard ay ipapak na po natin. Yan po ay yung cellophane para sa ice candy. So ito na po after 10 days ka backyard. So makikita talaga natin na talagang good seeds po itong mga nakuha natin. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. Good morning. Say hi to ka-backyard. Hi ka-backyard. So harvest tayo ng ating gawing seeds, no? Collection of seeds. I-preserve natin ito, itong pipino at saka itong ating ampalaya. Yan, napakalaki po. So kunin natin ito. And then pakita ko mamaya Compare sa imakam. so ito kalaki ang ating seeds. Ito yung first fruit niya. Pa sa Sa kamot ni Zia. Ganitong malaki pa sa kamay ni Zia. Yung ulo. Oh. So ating katanggalin ito mamaya and then ibabad sa water for 1 day. And then i-dry po. So kukunin natin yan. Ito yung sa pipino at saka ito yung sa ating kahawak. Ay dito na. Yung sa ating ampalaya na organic ampalaya ito. So kita niyo yung cellophane natin na Papa, ang kamatas ko. nagisi na. Nawasak na yung cellophane. So ganito yung kalaki kawaster do. Parang kamay. So kukunin natin ang seeds nito. Seeds nito parang may may pula sa loob. So ipapakita ko ito mamaya. So pagkatapos ka backyard, yan po, slice nyo po yung Preserve natin yan. Kasi itong seeds nito ampalaya. So makikita nyo yung buto ng ampalaya ay kulay red po yan. Sa third generation. Pero sa loob po niyan ka backyard ay yung buto na talaga niya. So paano yan tanggalin po? Ibababad po yan sa water for 24 hours. So lahat po ng lilitaw tatapo, not a good seed, pero lahat po ng lulubog ay yun po ang ating ikikip at i-preserve po. So tanggalin po yan mano-mano ka backyard yung red na yan. So yan po yung palatandaan sa ampalaya na matured na po yung seeds nila at pwede na pong gamitin muli or packaging at ilagay po sa ref. So yan po yung baka hindi nyo pa po alam. So yan po pinapakita po namin. So yan po yung loob niya. Yan yung seeds ng ampalaya. So yan, ibabad po natin yan sa water mamaya. So yung wife ko po ang nag-slice niyan. Siya po yung isa-isang nagtanggal ng mga buto. At lagyan ng water sa baso, stay po for 24 hours. Then next naman po yung pipino. Ganon din po yung process ka backyard hindi siya kasi medyo slimy yung seeds. So kailangan ka backyard na mababad siya sa tubig para ma-separate yung slimy niya, yung parang napaka na duga or tagok sa Bisaya. So para ma-separate siya doon ka backyard, kaya siya binabad ng tubig. And then i-air dry po yan after, mababad for 24 hours before po i-packaging po. So yan po ipapakita ko po sa inyo ka backyard yung proseso ng aming preserve ng seeds. So marami mang paraan pero isa po to sa nakita naming effective po. So far po sa more than 1 year namin na mga seeds na na-keep, most of them, maybe 95% ay pa rin, tumutubo pa rin, nag-germinate pa rin ka backyard. So yan po gawin nyo ka backyard, especially sa mga slimy po na sa mga seeds like kamatis, pipino, ampalaya, sa sili, ganon din po gawin nyo mga ka backyard para po mas mahiwalay yung mga slimy sa seeds. So yan po, babad nyo ng 24 hours. At pagkatapos nyan ay i-air dry. Yan po pag tomorrow po, pagka umaga,
Kung yung mga lilitaw, yun po yung tatry namin ipunla kung tutubo. Pero most of them, hindi na po tutubo. Ganon din po sa ampalaya. So lahat po ng lulubog, yan po, good seeds po yan ka-backyard. Magandang seeds po yan, yung lulubog po. So yan po air dry after. Yan na po yung resulta nakuha namin sa ampalaya at saka sa pipino. Yan po yung mga good seeds po na aming nakuha po mula po doon sa mga bunga. And then after nyan po ay ipapackaging. So simple packaging lang po. Yan po ay ano ng ice candy or ice water, no? Nilagyan po namin. And then kandila lang po for sealing. Para ma-sealed po siya para walang hangin na makapasok ka backyard, ano? So napaka-simple lang po ka backyard. Ito po ay para lang po meron po tayong seeds para hindi na tayo bili ng bili po. As much as possible ka backyard, meron po kayong seeds na ma-save po sa bawat batch nyo po sa tanim nyo ng mga gulay para hindi po kayo maubusan ng mga seeds. So nilagay ko po dyan namin 5 para hindi po mabuksan lahat kapag nagpunla po, para mas mag long pa yung lifespan niya, para yung germination niya po ay hindi po madadamage. So yan po yung pipino, ganun din po. And then 5 lang po kasi backyard lang po tayo. So pakunti-kunti lang po yung tanim natin ka backyard. Madali lang po ka backyard, ano? Yung wife ko magaling po dyan, no? Sa pagpapackage po ng mga seeds. And pwede din pong ibenta ka backyard, no? O bigay po sa mga kakilala nyo. Pero kung gusto nyo maka-income, pwede din ibenta ka backyard. Kasi sure na sure din po yan na talagang tutubo po yan. Papakita ko po sa inyo na nagsubok din kami na magpunla ng mga na-harvest namin na seeds at ng pipino at ng ampalaya. At papakita ko po sa inyo na tumubo po sila ka backyard, ano? Tumubo po sila. So, yan po, para po makip nyo yan, wag po kalimutan na ilagay po sa refrigerator ka backyard. Doon sa gulayan po, pwede na po doon, no? Sa gulayan, lalagyan ng gulayan. Wag lang pong i-freezer po. So, yan po, para po ma-preserve po. We don't know po kung how long po, pero so far po, for more than 1 year na ng mga seeds namin na ginanyan namin, ay tumutubo pa rin. So, yan po, magpunla tayo ng 3 na ampalaya at saka 4 na pipino seeds para po makita natin kung talagang yung pagtubo niya or effective ba talaga itong paraan na ito po ka backyard. So, tingnan natin po. Simple lang po, kukupit lang po yung gamit namin ng pagpunla. At after po nalagay dyan, ay takpan lang po para po madilim. Kasi ititrick po natin yung seeds. Dapat madilim. So, yan na po. After po mga 8 days or 10 days, yan na po yung resulta niyang pipino. May 3 tumubo at 2 tumubo na ampalaya. Meron pang isang hinihintay. That's it and God bless.